Nasubukan mo na bang makipag-hook up sa babae? Yes! Yes. Yeah. Kanino? Kay Reyna. Ilang beses na? Isa lang. Okay, nasarapan ka. Parang Feeling ano? ko binabibrate niya lang ako talaga eh. Ayan. Parang sa iba ko na lang ito ilalagay. Ay, kung aklat ka, kailan ka uling binuklat? Kahit saan ako magpunta, sobrang napakasaya ko dahil kasi ang daming lumalapit sa akin, natutuwa, nasisiyahan sa programa natin dito sa Tio Bray Podcast. Kasi nakakapagdala daw ng saya sa kanila, nakakatanggal ng pagod sa trabaho, nakakatanggal sa, especially sa mga lalaki nating napakasipag sa buhay at nagpo-provide sa mga pamilya nila. Dahil dyan, nagpapasalamat ako sa inyo. At dahil sa inyo, dumadami ang subscribers natin. So, ito nakakatulong sa pag-subscribe nyo kasi gusto kong maging 1 million subscribers itong Tio Bray Podcast. At syempre, follow nyo na rin sa Spotify kasi mapapakinggan nyo to sa kotse. So, dahil sa inyo, dahil sa mga follow nyo, dahil sa mga like, subscribe, share nyo, comment nyo, napakalaking bagay po ito sa akin kasi mas lumalaki yung programa natin. So, ano bang hinihiling ko sa inyo? Hinihiling ko lang ang subscribe mo, ang follow mo, at ang comments mo sa bawat episode natin para mas makatulong sa algorithm ng YouTube. So sa akin, ako nga pala si Tio Bray, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Skynam na sumusuporta. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre maraming salamat sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. Syempre Pikutin Perfume ni Tio Bray available na sa Facebook, sa TikTok at sa Shopee. At maraming salamat din sa mga nanonood, nagla-like, nagsasubscribe, nagsashare. Nakakatulong to para mag 1 million subscribers na tayo. At syempre pakinggan din sa kotse, sa Spotify. At tulungan nyo rin akong mag-top 10 dun ulit. At mag-comment, mag-like, mag-share, mag-follow sa Spotify din. At ngayon, napakasaya na magiging episode natin dahil ito napaka-requested na guest sa akin to. Ulit, nagbabalik siya dito sa studio. 'Di ba? Madami kaming pagkwekwentuhan nito. At syempre, abangan nyo din yung bago kong segment na bawal magsinungaling na kung saan ilalay detector test natin itong guest natin. Titingnan natin kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Yan. Syempre, papakilala ko na walang iba kundi si Rhea Montemayor. Yan. Hi guys, I'm back. Nakaano talaga eh. So Hi. ngayon, after ilang years na, no, magwa 1 year na. Tayo hindi nagano. Okay, Yeah. nagka-jowa na ba si Rhea nun? Hindi. Hindi pa rin, hindi Hindi pa pa rin. rin. Okay, bakit? Anong tingin mo ngayon? Masyadong... Gusto ko lang munang focus sa sarili ko muna. Talaga. Okay. And sa family. Oh, Yun. payaman ka nga ng payaman ngayon. Oo, labing ano. So ngayon, anong mostly na pinagkakaabalaan ni Rhea? Ngayon. Nagawa pa rin ako ng movie. Okay. Yeah, sa kwarto ko. Ay! Ano ba to? Yung streaming app na na Only. Yes. Okay. Yun ang pinagkaka-focusan ko ngayon. Okay, curious ako dito sa ang mga customers mo, ang mga nanonood sa'yo, hindi taga dito. Meron pa rin taga dito, pero mostly kasi since ngayon block ng Philippines sa account ko eh. Okay, so madami na sa ibang bansa. Yeah. International na talaga. Okay, so ano yung mga, dito sa streaming mo, ano yung pinakamalalang pinagawa sa'yo? Okay, so let's talk about custom content. Oo. Yan, custom content yung tawag dyan. Oo. So, pinakamalala talaga na pinagawa sa akin so far. Teka, bago yan. Custom Okay. content, magkano ibabayad nila? Tapos, paano muna siya nangyayari? So, ayan. So, kunwari, before ka request ng custom content, Oo. kailangan mo muna pa rin mag-subscribe sa profile ko, syempre. Oo. And then, message mo na ako agad. Oo. Tapos, sabihin mo na yung gusto mong scene. Na ipagawa. Yeah. So, kahit ano gagawin ko for you to be happy. Ganon. Alright. Okay, so Para ano yung... worth it yung payment. Yan. Anong pinakamalalang pinagawa sa'yo? Pinakamalala so far, actually for me, hindi naman tumalala. Ewan ko kasi hindi naman talaga ako conservative na tao. Sa bundok siya. Sa Rizal. Okay, anong sa gagawin Rizal, mo sa yung ginawa bundok? ko doon. Sa bundok siya. So, sa sasakyan ako. Oo. Pero, nasa labas ng sasakyan. Okay. So, ayun. So, parang ang trip niya kasi parang outdoor sex. Ganon. Okay.
Yeah. Alright. So, syempre, dahil ako lang naman, nasa ibang bansa yung nag-ano, so yun, naka-ready na yung mga toys ko and something. Kung Okay. alam niyo yung gun, Oo. yun, may ganun ako. Okay. Yun. So, sino nagkuha? Syempre, swerte, may videographer ako that time. Sino? Ha? Sino? Yung ano ko naman, yung friend ko naman, bading naman siya. Okay. Oo, pero ano talaga siya sa camera. Okay. Siya yung kumuha, yung gumawa. Gaano katagal tong content na to? 30 minutes talagang minimum. Minimum. Okay. So, Yeah. yun yung... So, anong exhibition ang ginawa mo dun? Ano lang, simple lang kasi ang gusto niya parang romantic outdoor. Okay. Oo. Yun yung, di ba sa labas, pick up kasi yung dala kong sasakyan that time. So, di Sa ba? likod? Sa likod. Okay. Doon ko siya ginawa. Actually, naka-drone nga yun eh. Oo. Yun. Dalawang camera yung ginamit ko. Scene 1, first 15 minutes, phone lang. And scene 2 yung gusto niya naka-drone. Yun. So, nag-gitar ako. Yun. Cinematic! Yeah. O, diba? Oo. Worth it ang ibabayad sa akin. Kasi may effort talaga, malinaw. Yun. Okay. Sa, din kasi sa OF, may rule yan. So, Oo. kung gusto mong mas mahal, kailangan mas malinaw yung gagawin mo. So, talagang we also invest in good cameras. Yeah. Tangina, ngayon lang ako nakakita ng bold na naka-drone. Oo. Ayun yung talagang request sa akin ng time na yun. So, yun. Okay. So, pag dito naman, ano yung mga odd requests naman na pinapagawa sa'yo? Yung parang, shit, parang grabe naman to. May mga ganun. Yung gusto nila, pati yung butthole ko, ganun. Hindi ko siya kaya. Yun ang hindi ko tinatanggap talaga. Okay. Ayoko talaga dun. Okay. For me, gawin mo na lahat ng sa akin, wag lang dun. Okay. So, yun ang pinaka-ano nila. Pero yung mga weird na mga ginagawa na... Weird? Weird na mga kliyente. Ano yung mga... May mga na-encounter ka na bang weird na kliyente na grabe to? Oo. Gusto niya i-BJ ko yung dilds. Dalawang ganon, sabay. So, edi yung bibig ko naman, di na parang halos mapunit. Pero kaya rin naman. Malaki naman to. Pumayag ka. Oo, pumayag ako. Okay. Grabe Isipin mo, $3,000, ganon? Yeah. Oo. Ako? Diba? Okay. So ngayon, okay. May nagbago ba sa taste mo sa lalaki? Yes. Ano nang taste mo ngayon sa lalaki? Kailangan pa rin naman old enough na. Ayoko talaga ng nasa age bracket ko. Like, when you say old enough, like how? How 35 and above. Okay. For me kasi 35 and below parang medyo childish pa din eh. Okay. Yun. Pero yung 35 and above, based sa mga nakakausap ko, mas soothing silang kausap. Uy! Yeah. Oo. Kasi yung iba naman na nagsubscribe sa akin, believe it or not, hindi lahat sila, yun ang gusto. Yung iba akala ko VCS, din naka-ready na ako one time. Hindi pala yun ang gusto niya. Gusto niya lang ng kausap. Yun. Grabe no, madami palang, kumbaga sa mga lalaki, ang daming malungkot ngayon. Sa tingin mo bakit, Rhea? Bakit madaming malungkot na lalaki? Siguro kasi, i-bash yun ako or what, but hindi sila masaya sa marriage nila. Okay. Yeah. Siguro din based din sa mga, hindi ko naman hindi ko gino-glorify yung cheating or what. I don't like it as well. Kasi yun din ang nakasira sa family namin eh. Hindi, tsaka sa'yo din. Pero kasi talaga, siguro yung parang, may two types pala ng babae talaga. So, nakakita ko na yung iba, pag nag-asawa na, gusto pa rin tuloy yung career nila. Pero most of the time na nakikita kong married, ang gusto nila sa asawa nila is parang typical housewife. Yung kumbaga, hindi naman nila papaguran or what since may pera naman sila, may may pambayad sila ng yaya. Kumbaga, pag uwi nila, aasikasuhin sila, lalambingin sila. Kasi parang yung mga asawa daw nila hindi na ganun. Oo. Oo. So, hindi ko rin naman ginajudge yung wife nila. Maybe they did something wrong na hindi ko alam.
But syempre, I will do my job to make them happy. Ganun. Okay, what does make a man happy? Rhea, sa tingin mo? Syempre, aside sa rough sex, 'di ba? Okay. Oh. Aside doon, lambing. Totoo talaga 'yun. Since ako kasi malambing talaga ako. Pansin ko naman sa salita mo pa lang eh. Yun. Gusto nila lambing. Okay. Lambing, oras. Hindi lang babae pala yung may kailangan ng atensyon. Pati pala lalaki. Yun. Alright. Pero ikaw, when you do this contents, anong tumatakbo sa isip mo? Ina-enjoy ko lang siya. As in parang walang camera? Pero actually, ewan ko, sobrang confident ko na siguro talaga na pag nakaharap na ako, alam ko na yung gagawin ko. Na alam ko na kung paano ako ba manghihina. Parang ganun. Parang kasi lagi na lang nire-request, make me weak. Ganun. Make me feel weak. Ganun. Okay. So, so yung sabihin, pag, halimbawa, na nagbi-big O ka sa isang video, totoo yun. Hindi yun finake, hindi yun... Ay, hindi. Totoo yun. Totoo siya. Okay. Nag-i-skirt ako dun many times. Okay. Kasi mas mahal pa nag-i-skirt. At marunong ka rin mag Actually, skirt pala, skill pala yun, no? Ano no? Skill. Hindi ko Kasi, alam. Hindi pala lahat marunong mag-ganon. Okay. So, natutunan ko yun din sa friend ko nga, kay Reyna, yung naging guest mo rin. Ayan ka na, Reyna, shout out. Yeah. Ang galing mo daw. Oo. Tapos hanggang sa overtime, natutunan ko na, nung una ko nagawa, hindi ko alam paano ba to. Hindi kasi ka pwedeng magpapalibog ko lang ng guy. May tamang term din talaga. So, para rin kaming mga porn star, pero sarili lang. Okay. So, sarili mo lang na ano. Alright. So, ang babae ngayon, sa mga kabataan ngayon, nakikita mo laganap yung mga thirst trap, laganap yung mga ano. Pagdating sa babae, anong tumatakbo sa isip ng mga babae ngayon? Bakit sila nagda-thirst trap? Pag gusto ko lang maintindihan ng mga audience, and for me din, for ano. Siguro, number one na, since sasabihin ko na lang din based on my experience. Pwede rin. Number one, syempre, that is the easiest way para mapansin ka sa social media. Okay. If you really want to be an influencer, something like that, dun ka talaga magi-start. Same as being an actress, di ba? Parang starting point talaga namin yung yun. Hindi kasi lahat blessed to have connections na dun ka agad sa spotlight na yun. So, meaning ikaw, do you do that for validation, for the likes, for the ano? Or do you do it just because you want to do it? At first, yeah, for the likes. Nung una talaga. Kasi pa sweet girl lang naman ako nag-start sa social media eh. Oo. Parang 16 ako, nagla-live ako, pero pa-cute lang. And then over time, yun na, konting cleavage hanggang sa, ayun na, nakita nyo na lahat. Oo. So ako kasi na ano ko niya na-admire ko yung honesty mo na for the likes. Kasi iba dyan, hindi. Yung mga babae, we're doing it for ourselves because we want to feel beautiful. Mga ganyan. Yan, nung una talaga. Pero now, nasanay na. Parang, yun na rin kasi yung branding ko. Yun na yung nabuo kong branding eh. So, yun pa rin. Okay. Si Rhea ba, outside ng ano, tingin nila kay Rhea, sexy. Ay, naku, pabigay yan. Malibog yan. Ano ganyan. Pero ano ka ba talaga? Ano yung personality mo? Sige, yung hindi nila alam. Yung hindi nila alam, hindi nila nakikita sa'yo. Lagi lang ako naka-t-shirt sa bahay. Okay? Yun, lagi lang ako naka-t-shirt sa bahay, pero walang panty. Okay, ne. Labanat ulit eh. O yan, game mo. Sige. And then, eto pa, I'm a good daughter. Okay. How can you say that you are a good daughter? Why? Though nai-stress yung mom ko sometimes on my life choices, and especially kasi here in the Philippines, parang big deal talaga tong industry na to na pinasok ko. It's a big deal. Hindi normal. Doon siya nai-stress sa part na yun, pero I'm really happy na, alam mo yun, pag may gusto siya, nabibigay ko. And aside from that, yung actually yung downside lang talaga nito, lalo babae yung kapatid ko, yun ang, medyo may part ng pagsisisi. Okay. For example, your sister 11 wants to years be like you. Hindi ko kaya. Hindi ko siya papayagan. Would you recommend? No, I won't. Okay.
Alright. Sabi ko, kaya ang sasabihin ko sa kanya, kunwari, ate gusto ko rin hindi pwede. Para lang to sa malalakas na loob. At sa yung mga bata nga na nag-a-admire sa akin, parang 17 years old. Even her mom, pinupush na maging ganun daw ako. Like, yung anak niya daw maging ako in the future. Sabi ko, naku, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Pero bakit? Ano yung ayaw Siguro mong mamanasan kasi- ng kapatid mo? Ako kasi, overtime kasi, di ba? Before naman take advantage talaga ako ng guys. Tanga ako in short, before. Pero syempre, sabi nga, experience naman yung magbibigay sa atin ng lessons. But since alam ko na, hayaan ko pa bang maranasan ng kapatid ko? Syempre, hindi na. Mm. Yun. What specific na mga pangyayari yung ayaw mong mangyari sa kapatid mo, anak mo, kapatid mo? Syempre, ayoko mabastos siya. Yun. Mhm. Ako kasi, sa akin wala na lang eh. Ewan ko sa sinasabi nga sa akin ng mama ko minsan, "Nak, ba't ganyan ka? Hindi mo ako ganyan sa'yo. Apaka-conservative ko. Ikaw, parang careless ka, nagbibihis ka sa labas kahit may tao." Hindi ko alam hindi ko rin alam Siguro ganito na talaga ako. Pero, ibang usapan naman na pag hinawakan mo ko eh. Parang sa akin nga, pag nakikita nila ako sa labas wala na lang. Ano naman, kung makita niyo yung dede ko, nakita niyo na yan. Mhm. Mm. Mhm. Parang yun na yung naging pananaw ko talaga. Mhm. As long as hindi mo ako babastusin ng harap-harapan, okay lang. Mm. Okay, pero I'm sure madaming nambastos sa'yo. Madami, oo. Okay, ano yung pinaka na-offend ka? Pinaka na-offend ako talaga, sa work yun before, nung nag-work pa ako. Mm. As trainer sa casino. Mm. Yung boss doon, hindi yung, baka isipin niyo si sir hindi siya. Yung hindi sa department namin. Nung time na nakita niya ako, parang grabe siya makahawak. Like? Nagta-travel yung kamay niya. Anong ginawa mo? Pumalag ako syempre. Okay. Sabi ko, "Sir, huwag ganun." Mm. Huwag ganun, sir. Okay. Lalo pag wala naman sa camera na kailangan trabaho. Pag trabaho, sige. Pero pag hindi kailangan, wag. You have no right, di ba? Mm. I appreciate na meron ka pa rin. Pero anong masasabi mo dun sa mga tao na gusto mo igalang ka pero ganyan namang ginagawa mong trabaho? Wala naman ako sa nasabing galangin niyo ako ng todo-todo. Di ba? Okay. Sige na eto na naman na ako eh. Ang sa akin lang, wag naman garapal. Yun lang. Iba naman yung garapal eh. Sige, Gets ko. bastusin mo ako, okay. Wag garapal. Kasi iba na yun. Gets ko naman yun. Pero I know deep inside you, meron pa rin gusto mong irespeto ka. Oo naman. Diba? Mm. Oh, everybody wants it. Yeah. Diba? And I think everyone deserves the same level of respect regardless of anong trabaho mo, anong ginagawa mo, or whatever. What matters is kung ano ka as a person. Yeah. And lahat naman tayo, ginagawa natin yung mga ginagawa natin. It's because there's a deeper reason behind it. Might be. Pero ikaw, what's your deeper reason why are you doing the things that you are doing right now? Which is dati, alam ko hindi mo gagawin to. Oo. Pero ngayon, what happened? Is it because of the broken heart? Hindi na siya broken heart eh. I have a goal Okay? na gagawin ko lahat makuha ko lang. Okay. What's your big goal? Big goal ko, though at some point I can say na I'm finally here naman na. Okay. Kumbaga, malayo na, pero malayo pa. Okay. Yun. Parang, basta ang gusto ko lang mag-travel yun. Sa financial, okay na ako eh. Yun. But what if, sabi mo, gagawin mo lahat? To what extent? To what extent, hindi naman sa point na, maninira ako ng may asawa na, ganun. Namimili din naman ako. Pag yung client ko tapos nafe-feel ko nang nahuhulog na siya sa akin. Client sa OF baka isipin. Client sa OF kasi syempre meron talaga tong Oo.
parang daily kami nag-uusap. Oo. Gusto niya kahit mag-update siya, dito na ako sa work. Parang mga ganun. Ganun na yung level ng pag-update. So pag nararamdaman ko na, hanggang dito lang tayo ha. Online girlfriend mo lang ako. Kumbaga yun yung binigay ko ng term sa sarili ko for them. Online girlfriend mo lang ako. I'm not your wife. You still need your wife to be happy. You, talagang, ngayon di mo lang siguro yan napapansin, tinitake for granted mo siya because you have an online girlfriend like me who can make you happy in terms of online sex. But in terms of reality, hindi kita kayang samahan. Kung wala kang pera, hindi kita papansinin. Ginaganon ko sila. Meron ako nabasang comment, isa sa mga karaniwan, actually average to ng mga comments nung ginawa nating video dati. Anong masasabi mo dito sa sabi nilang, grabe, proud kabit, proud pokpok, mga ganyan. Anong masasabi mo sa mga ganong Sa mga ganun, actually mga nag-iisip lang naman ng ganun yung makikitid ang utak eh. Based sa mga nakasalamuha kong may pinag-aralan, may pera, may sinabi sa buhay, hindi sila judgmental. So ngayon, kaya yung pangbabash nila, wala na yun sa akin. Kasi mostly pag ini-stalk mo, kumbaga hindi naman sa baka sabihin nyo, minamaliit ko, hindi naman ako galing sa yaman. Kumbaga alam mo yun, yun na yun. Ayoko na lang sabihin. I get what you mean. Yeah. Kahit sa akin din, yung parang halimbawa, parang mambabas siya, ano ka lang naman wala kang kwenta ganyan. Yeah. Pero pag tinignan mo, tangin na may bilang ba to? May bilang ba yung ano mo? Tsaka mostly din basher ko, babae, ganyan, sinasabi nila. Retokada ka naman. Girl, kung may pera ka, gagawin mo rin yun. Tsaka ito pa lang na, guys, hindi ko alam sa face ko, wala pa talaga akong pinapagawa. Wala pa talaga. Namayat lang ako kaya medyo lumiit. Actually, nanonood ako nung nagba-vlog pa kayo na makukulit nung jowa mo dati. Before. Yun. Naka-ano ko pa yun. Chubby-chubby pa. Chubby-chubby ka pa nun. So, alright. So ngayon, okay. Sa hygiene ng lalaki, anong pinaka-importanting tinitingnan mo? Again, syempre dapat mabango. Okay. Hindi pa rin yung nagbabago. Aray ko. Yes. Okay. Kahit hindi ka kapugian, basta mabango ka. Nako. 100. Nako. 10 out of 10. Nako. Dahil dyan, okay, patetesting natin ang ating Pikutin Padrino. By the way, papalitan na natin yung bote. Magiging ganito na. So huwag kayong magugulat ha. Itong Pikutin Padrino, tingnan natin kay Rhea Montemeo. Yes. Yan. Sige. Yan, papaamoy ko sa'yo. Tingnan mo lang kung anong masasabi mo. Ang pogi ng amoy. Sa amoy, doon ka pogi eh. Ang pogi ng amoy. Oo, maabot nga dito eh. Okay. Diba? Parang pag inaya ako nito, sige na, tara na. Ay! Oo, yung gantong amoy. Grabe, huwag kang ganyan. Baka mamaya magbibigyan lahat yan. Iganon siya, Rhea, amoy mo ko. Makaganyanin ka. Pag mabango pa naman, usually kasi pag nakakasama ko sa guy, para kung tuta. Paano tuta? Lagi ko talagang Dinodog inaamoy. style? Ay, hindi. Joke lang. Siyempre favorite ko yun. Pero alam mo yung parang lagi kong inaamoy yung balat nila. Alam mo yung parang ginaganon ko talaga sila. So yun, parang iniisip nila, lambing na yun sa kanila. Ganun. Saan dapat nilalagay ng lalaki yung pabango? Tingin mo? Dapat. Yung inaamoy ng mga babae. Dito. Okay. Dito, syempre. Dito, pababa. Sa singit. Yung singit, alam ko. Eto tip lang. Yung singit pala, dinideodorant pala yun. Oo, talaga. Ngayon ko lang nalaman, dinideodorant pala yung singit para hindi pagpawisan daw, para mabango. Okay, yun lang. May tip na naman ako sa inyo. Ayan Tito na. tip. Diba? Yan. So, anong rating mo dito sa Padrino? 1 to 10? 10 out of 10. Afay. Sabi, mahal na mahal talaga ako nito. Yes, Rhea. ang bango talaga niya. Nako. Okay. So, ngayon, sa tingin mo, sa mga... Ito pala, hindi. Ito na. Doon na tayo sa segment natin na gagawin ko muna. Ang tawag ko dito, red flag, green flag. Oh, Meaning, sige. sabihin mo kung red flag ba siya or green flag na lalaki para Okay. sa'yo. Okay? Lalaki na ayaw ng label sa relasyon. Basta alam naman natin ang isa't isa. Or pag tinanong mo, ano ba tayo? Masaya. Red flag, green flag. Red flag, of course. Dahil? Siyempre, pag nahuhulog na rin yung girl, kahit pa paano ba, masaya tayo, oo.
Pero bigyan mo man, eto based on experience naka-FUBO ko before. Yung kinakwento ko din dun sa podcast na yun. Though malinaw sa amin na walang kami, okay kami doon kasi hindi pa naman both kami ready for commitment. Pero sana, kung mag-FUBO nga, diba? So ako kasi pag may FUBO, dapat yun lang. Wala ka ring ibang iaano. Okay. Kumbaga, diba? So siya, na in love. Pares naman kami, pero hindi lang kami both ready. Okay. So I ghosted him. Naku. I'm really sorry. Ginalingan masyado. Yan. Okay, next. Lalaki na masyadong controlling. Gusto niyang malaman lahat ng ginagawa mo. Red flag. Red Okay. flag. So ikaw ba anong dapat hindi kontrolin sa'yo kay Rhea? Sa ngayon kasi, iintindihan ko naman, kaya hindi ako nagbo-boyfriend kasi hindi lahat ng guys maintindihan yung job Hindi, ko. tsaka wala. Anong hindi lahat? Wala. Oo. Mm. Pero meron kasing na nagsasabi kaya kong intindihin yan, ganun. Naku, sinasabi mo lang yan. Walang lalaking mamahalin ka na iintindihin yan. Diba? Wala. Mahirap yun. Dapat hindi mo pa kailaman yung trabaho. Okay. Oo. Unless, sabi ko nga, kung hindi naman ako close for kung offeran mo ko na ako na lahat, gagawin ko lahat for you, I'll pay for everything. Your bills, your needs, your wants. Then sige, I'll give up this job for you. Okay. Magkano dapat kinikita ng lalaki? Tingin mo, para sa'yo? Sa ngayon, sa lifestyle ko ngayon hindi na ako magpapakaano pa kasi yun na rin naman tingin nyo sa akin, gold digger. So what? 1 million and above. Okay. Okay. Reasonable naman na siguro yung 1 million sa economy ngayon. Tapos kung mag-aanak pa kami. Diba? Ako I believe na rin siya. Kailangang ginogol ng mga lalaki. Hindi naman Actually, pwedeng. maliit na nga ngayon yun eh. Wala na yun. 100,000 na lang ang 1 million ngayon eh. Hindi Totoo. katulad dati. Yeah. Pero hindi naman ako kasi yung mga nakakita nyo naman kasi, hindi ko naman binibili yun. Binibigay lang yun sa akin. Okay. Yan. Lalaki na hindi pa ready mag-meet ng parents mo after 1 year. After 1 year, red flag. Red flag of course. Kasi Okay. I believe na kahit nyo sabing ganito trabaho ko, yun pa rin ang standard ko. You still have to meet my parents. Diba? Yung iba nga willing na pa lang, ilang days pa lang, tita na agad tawag kay mama na. Yung mga ganun. Ang bait ng nanay nito by the way. Nakilala ko na ang mama ni Rhea. Sobrang bait and okay kausap. So, yun. Alright. Lalaki na laging sinasabi na magbabago na siya pero paulit-ulit lang. Red flag. Meron ka naman na experience na ganon? Apakadami na. Ano yung sinasabi niyang babaguhin na niya? Example. Actually, recently naman, though hindi naman kami official, pero nagkakaintindihan, masaya. Parehas masaya. Ayun nga, lagi na lang paulit-ulit na, lagi niyang pinagsesalosan lahat, wala naman kaming label. So, hindi mo pwedeng pagsalosan kasi yun ang work ko. I need to make them feel na I love them, na I care for them. So, di ba? Yun sa OF. Okay. Alright. Lalaki na ayaw pag-usapan ng future. Red flag, of course. So, do you like talking about the future? Yeah, I do. I really do. Okay. Kasi, kahit ganito yung job ko, gusto ko pa rin naman magka-family. Siyempre. Tsaka iba yung depth ng relationship ng ganung may pinag-uusapan at saka Yeah. yung may plano. Yeah. Diba? Nakakakilig pa din. Pero may mga iba kasing nasasakal. Di ba may mga gano'n na sadong Ako hindi. Hindi naman. Kumbaga sa ngayon sa daming may the best man win na lang. Kung sino na lang yung susundin talaga yung pinapangako nila for the future, dun ako. Okay. Kasi eto for the ladies, ang advice ko sa kanila, in this economy, wag niyong hayaan na gawin niyo yung ginawa ko before, na kayo yung bumuhay ng lalaki. Mali naman talaga. Na, alam mo yun, ginagamit ka na nga gabi-gabi, pagod ka na sa lahat. Diba? Lolokohin ka pa. So, dun ka na lang, hindi ko naman sinasabi na magpaka-martyr ka, pero wala siguro nature na talaga ng boys yun. As long as kasal kayo, hindi ka pinabayaan, okay kayo ng anak mo, dun ka. Diba?
Pero, siyempre, nandun pa din sa dapat tinatrato ka ng maayos. Yeah. Oo naman. Okay na yung basta wag kang hindi ka binubugbog, ganun. Oo. Kasi money is not everything. Although, Totoo everything naman. needs money. Oo. Kasi minsan dadating ka sa... Ang dami kong... Mm-mm. Doon sa kabilang podcast kasi nagko-coaching ako doon ng mga lalaki. Ang dami kong nako-coach na lalaki na ang dami na nilang pera. Pero hindi sila masaya. Mm. They only to realize shit. This is the loneliest place that you can, meron lang akong Totoo. pera. Pag And may- lahat ng nakikita ko hindi totoo. Kasi nga ba yan? Yun. Exactly. So anong point ko? Iba yung buo ka sa sarili mo. Hindi ka attached sa pera. Mawala man lahat yan. Yeah. Buo ka. Buo ka pa din. Hindi ka So, money is not everything. Kumbaga, Siguro pero dapat pwedeng balanse. balance. Ganun. Balanse. Pwedeng balanse. Ang daming ang pera. Basura naman tingin sa'yo. Yeah. Actually, may nga ako may na-experience ako na, hindi, kabaliktaran siya sa basura. This guy, sobrang bait niya. Okay? Sinusustentuhan niya ako weekly. Okay? 100K. Okay? Ilang Ano taon na siya? to? Ano pa lang pa eh. Sabi ko nga, bilang naman sa kamay yung mga nasa 20. Na 28 siya, ganun. Oo. Ano siya, Davao siya eh. Doon siya. Hindi pa kami nagkikita nun Ever since, di kami nagkikita. Siya yung may special place din for me. Kasi, siya eh, binibigay niya lahat ng luho ko, pero at the same time, nire-respect niya ako. Tapos tinatanong niya, ano nangyari sa araw mo? Parang mararamdaman mo talagang may care siya sa akin. Tapos, eto pa, surprisingly, siya yung guy na hindi nagpasend man lang ng kahit anong videos. Freaky videos ko na ginawa just to make him happy. No. Yun talaga. Okay. So, I'm happy May na ganun may pa palang ganun. guy. You're just not looking at the right place. Mhm. Diba? Wala yan sa club. Totoo. Yung mga ganyang lalaki. Ang mga lalaking ganyan, nandun sa mga self-development seminar, nandun sa mga networking event, Mhm. nandun sa sabihin natin sa mga church or spiritual events, nandun yan. Pero sa club, sugalan, sa wala yan dyan. Yeah. Yun. O kasi usually nasa casino ako eh. Oh, yun. Iibahin mo din. Mm-mm. Kung gusto mo na makakilala ng talagang ready True. ka na. Diba? Okay. So, okay. Lalaki na nagtatanong kung nasan ka every hour. Every hour? Grabe naman. Hindi, pero Red flag. red flag. Red flag. Kasi controlling. Oo. Yan. Okay. Lalaki na hindi nagseselos kahit kailan. Red flag. Why? Why? It means na wala siyang paki sa'yo. So, cute pa din yung nagseselos. Yeah, cute pa din pero wag lang over. Okay. Wag lang over. Alright. Lalaki na may girl best friend. Red flag. Kairita Tapos yan. best pa, I love you best. Diba? Ganun, mga ganun. Kapikon. So wala, red flag. Ayaw mo na may girl best friend. Oo. Ayan. Okay, so ikaw, halimbawa, lalaki na napanood na yung mga contents mo. Nanonood ng contents mo, tapos nanliligaw sa'yo. Would you still like him? Siguro, I'll give him a chance, but he cannot guarantee na mag-yes ako. Okay. So mas gusto mo pa rin yung hindi ka kilala, hindi alam yung ginagawa mo, hindi alam yung... Ito kasing guy na kinukwento ko earlier. Alam niya yun na nagawa ko ng mga movie, nagawa ko ng ganon. Pero hindi talaga siya nag-subscribe. I believe him. Why? Kasi nakikita ko naman yung mga nag-subscribe sa akin eh. Okay. Hindi siya talaga nag-subscribe and actually, para nangang kami pero hindi pa naman talaga. Alright. Actually ngayon hindi kami gaano nag-uusap since busy rin siya. Law school eh. Yun. So parang ano din talaga siya, focus siya sa career niya and parang ako yung stress reliever niya kumbaga. Okay. Alright. Pero ako, 28 yan. Tangina, ano kaya negosyo niyan? 28, ganyan na kayaman ha. Oh, pero, try mo. Why not? Yeah. Diba? Why not? Well, hindi mo naman masabi yan. Pero ito, bago tayo pumunta sa
kasunod kong segment. Ang pinakamasayang segment na inaabangan ng lahat at aabangan ng lahat. Masaya. Diba? Para kay Rhea, ano ang definition ng high value man? High value man, of course, is dapat he should be a provider. Number 1 na yan talaga for me. Mhm. Provider, respectful pa din. Mhm. Pwede mo akong basusin, pero sa kama lang. Amay! Yeah. Oh, Pero outside that, sweet ka pa rin. okay. Sweet ka pa din. Tapos, iniisip mo rin pati yung family ko, not just me. Kasi ako, sabi ko nga, kapag ako yung pinili nyo, kasama na sa contract natin ng mom and sister ko. Hindi ko sila kayang iwan. Mhm. Yun. So, Alright. kung gusto mo, kunwari, tayo na yung magkasama. Kunwari, tayo. Mm. So, kailangan Ay! may sariling bedroom yung mom and sister ko sa bahay, sa magiging bahay natin, kunwari. Lalo pag busy guy ka naman, wala ka lagi sa bahay. So, para panatag ka rin na mom ko lang yung kasama ko. Hindi, tsaka yung gusto mong lalaki, busy yun. Saan ka nakakita ng milyonaryo na maya't maya nagte-text sa'yo, lagi mong kasama? Walang ganun. Yeah. 'Di ba? So, parang for your peace of mind na din, because we're in a serious relationship, kunwari. 'Di ba? Hindi niya mo naiisipin kasi alam kong kasama ko lang yung mom mo. Parang ganun. Alright. Okay. So, yun talaga. Ano pa? Ano pa? Sa ngayon, hindi pa naman ako naghahanap ng ganun. Since nandito pa ako sa job na to, sasabihin nila, syempre, Oo. you have no right. Oo. You have no right to ask for high value man. Kasi hindi ka high value woman. Mm. But, ang nagsasabi lang naman nun ay yung mga walang pangbigay. True! Yeah. True! So, hindi ako mahihiya. 'Di ba? So, syempre, kailangan kaya mong buhayin yung magiging anak natin. Kumbaga, parang nakaredy na lahat bago natin siya gawin. Oo. Yun. Pero ano naman sa akin to be honest, ang natatakot sa gold digger is yung broke. Totoo. Kasi wala namang kukunin sa kanila eh. Exactly. Yun nga yung irony. Mm-mm. Ito yung nakakaano niyan. Kung ikaw ba, bilyonaryo ka or sabihin na nating multi-millionaire, kung gold digger to, kulang ka ng pera, tingin mo mag-worry ka? Hindi rin eh. 'Di ba? Kasi para dumating ka, ito lang, just for a clear picture sa mga nanonood, para dumating ka sa multi-millionaire status at madaming pera, madami kang skills. Mhm. Magaling ka gumawa ng pera. Yeah. Knowing na magaling ka gumawa ng pera, tingin mo mauubusan ka ba ng pera? Hindi ka takot. Yeah. Yun ang ang kala kasi nila matatakot. Hindi. Yeah. Yan yung programming ng mahirap na programming. Pero Totoo. kung ikaw, alam mong skilled ka, alam mo kung ano ka, may emergency fund ka, inayos mo yung future mo, putang ina, hindi ka matatakot sa gold digger. Tsaka usually kasi, yung mga broke men ngayon, sila pa yung malakas din, alam mo yun, gusto nila ng sexy. Pero wala silang pang maintenance ng babae. Mismo. Ang maganda, may may maintenance yan eh. Pero ito rin naman, Rhea, huwag ka rin namang maging materialistic. Yun din yung walang masama dun. Oo. Pero don't let it be yun ang nagko-control sa'yo. Yeah. Yung material na bagay, di ba? Don't let it control your happiness. Don't let it, hindi laging ganun. Pero it's good to have it. Yeah. It's It's really good to have it. Walang Feels good. problema nun. Mm-mm. Mas may bilib pa rin ako dun sa tao na sasabihin niya ayoko ng Lambo, pero nasubukan na niya yung Lambo. Mhm. Sa kanya sasabihin, shit, hindi pala para sa akin to. Versus yung ang dami nagsasabi, ayoko naman magka-Lambo eh. Tanga, hindi mo pa kasi nasusubukan. Di ba? Mm-mm. Pag nasubukan mo na, sabihin mong To ayaw be mo. honest, ngayon sa life ko ngayon, parang kahit papano naman, I have everything na. Mm. I can say naman. Okay ka na, to be honest. Importante pa rin talaga ang love. Yes, Yeah. yes. Kasi at some point, one person will make you realize your worth. Yun. Yes, ako I still hope na makatisod ka na niyan. Hopefully, ang nakakausap mo, why not? Di ba? Yun naman Baka ang... ikaw. Ha? Aray!
Mahirap na yan. Masyado na akong Marami ka ng love. Oo, masyado na akong maraming love tsaka masyadong madami na ako lagi na lang ako nasasaktan. Joke lang. Yan. Yan. So, ano tayo ngayon ha? Abangan nyo, pupunta lang tayo doon sa next segment natin which is yung bawal ang sinungaling. Yan. Okay. Okay. Rhea, ready ka na ba sa mga itatanong kong question na hindi ka magsisinungaling? Yeah, ready na. Ready na. Yan. Okay. So, imalagay ko muna yung kamay mo. Yan. Naku, swerte ko naman. Piyo pa. Oh Nakahawak my sa kamay. gosh. Yeah, mimamount natin. Disclaimer lang. Katuwaan lang to. Hindi to lie detector test. Laruan lang sa talaga. Pero pampasaya lang. Diba? Pampasaya lang to. Okay, guys? So, first question natin. Okay. Nag-cheat ka na ba sa boyfriend mo? No? No. Okay. Tingnan natin kung nagsasabi ng totoo si Rayo. Yeah. Kung no. Ako, ano kaya? Ano ako ba? Ano kaya? Ano kaya? Ako. Aray ko. Nag-cheat na daw sa boyfriend. Ako, parang... Okay, depende sa cheating. Depende. Hindi naman, siguro hindi, micro-cheating. Hindi, Micro lang. Oo. Kinikilig lang Hindi sa kawork. nagpaganon. Hindi. Hindi. Yan. Nung may boyfriend ka. Nung may boyfriend. Nakailang boyfriend na si, Rhea? 3. 3. Yung Okay. official Okay, 3. Alright, next question. Pumatol ka na ba sa 50 years old pataas? Yes. Yes? Yes. Okay, tingnan natin kung talagang totoo. Press release. Yan lang. Parang lalabas ata dito, hindi ganun ka-accurate. Parang mas maganda. Nakuryente na naman siya. Yan, inaano ko pa yung ilaw, di ba? Para talagang feel na feel. Yan. Okay. Nakipag-hook up ka na ba sa boyfriend ng best friend mo? Ay, no. No. Tingnan natin, ha? Talagang totoo. No talaga. Oo. Umayos ka. Hindi. Hindi pa. Baka mag-friendship over. Ay, So, pinapalam. Nako, lahat ata to yes. Yan. Okay. May eksena ba? Halimbawa, nung nag-aartista ka pa, may eksena ba na nasarapan ka? yes. Yes. Kailan Oo. to? Kailan to? Aling eksena to? Nung first ko. First mo? Ever. First ever. Okay. Bakit? Ang cute niya kasi. Tapos saan to? Sa halikan ba o sa Yeah, oo. Sa pool. nung ka na hindi sa Gerger. Hindi naman. Okay. Gusto ko lang kasi yung good kisser talaga. So lumabang ka, Yes, lumabang ka. lumaban ako. Aray! Ang swerte. Ayan, okay. Tingnan natin. Nasarapan. Totoo yun. Tingin ko. Alam ko pagka hindi accurate. Yan. Tingnan natin. Parang may lalabas na pating. Hindi, totoo. Yan. Totoo yun. Sinungaling to. Oh, yan. Nasubukan mo namang makipag-hook up sa babae? No. No. Ay, kwento lang ni Reyna. Oo, di ba? Oh, yan. Oh, sige. Tingnan natin. Ano ba to? Parang interrogation room talaga eh. Oh. Yan. Hindi daw. Nakapag-ano ka na. Oh, ano yung totoo? Totoo siya. Kanino? Kay Reyna, Ilang beses na? isa lang. Isa lang. naman. Okay. Nasarapang ka? Sakto lang. Acting? Hindi. Acting. Hindi So, talaga. mas gusto mo talaga lalaki? Hindi lalaki talaga ako. Okay. Yan. Alright. Sunod. Lumulunok ka ba? Yes. Totoo yan. Pag to talaga. Kagabi lang lumunok ako. Ay, Uy! Grabe umamin! Grabe to. Grabe. Iba to.
Sabihin ng lie detector, tigil na natin to. Ay, hindi daw Wala. totoo. Bala. Comment nyo nga kung totoo o hindi. Magsasabi. Totoo. Yan. Okay. Sino to? Ah? Sino to? Si Tito? Ay! Grabe na to. Grabe na to. Ayoko na mag-expound. Ayan, may hirap na. May hirap na. Ayan na naman Oo tayo. nga. Yan. Okay, next question. Kumain ka na ba ng werot? Yes. Lalaki ah. Lalaki. Mm. Okay. Sino to? Si Tito din. Ilang taon na si Tito? 36. Ay! Uy, bakit ganun? Ay, ako parang Feeling ano? ko binabibrate niya lang ako talaga eh. Ayan. Parang sa iba ko na lang ito ilalagay. Ay! Pero agoy. Wholesome to, wholesome. Ay, wholesome pala to. Yan. Next. Nasubukan mo na bang makipag-jerjer sa public? Okay. Sa dagat. Saan? Sa Dagat? beach. O ano pa? Pool. Outing yun. Totoo talaga? Totoo. O ano pa? Sa sasakyan, sa parking. Saan parking? Condo. Okay. Bakit ganun? Tsaka sa bar nga, di ba? Yung sa sa bar nung kaibigan ko, si Marvin Pabi, shout out. Height. Yan. Ano mo yun. Daming nag-comment doon. Okay. Last. Kung punong ka, hindi. Kung aklat ka, kailan ka uling binuklat? Kagabi. Amay! Si Tito ba to? Oo, si Tito din. Saan? Sa condo ni Tito o nag-check-in kayo? Nag-check-in. Saan? Sa Okada. May ko. Uy, bakit ganito siya? Parang, binibrate niya ako ng buong, na to. Pero ako, Rhea, napaka-game mo. Thank you. Thank you very Yes, much sa thank you. pag-guest mo dito. At alam nyo na kung saan siya ipapalo. So, Yeah. ito nga pala si Tio Bryce. Siyempre si Rhea, alam nyo na, saan nyo ipapalo, saan nyo siya Yes. makikita. Kilala nyo na yan. Sobrang sikat na yan. So, see you on the next episode. At mag-like, mag-comment, mag-share. Thank you. Thank Got a you. situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw